idol Pops, may gagawin tayong Honda City 2010 model, ano po. Dahil nga nakita natin yung mga leak ng langis, maagos sa ilalim, no. Kaya eto, papalitan natin yung pinaka spool valve tsaka yung ating o-ring dito sa pinakagilid. Tapos isasabay na po natin yung heavy PMS nya. Linisin natin yung throttle body tsaka intake manifold. Yan. Sa loob ng ano na po, kasi 2010 model, halos 14 years na, kaya kailangan natin malinisan po ito, no? Okay, saktong-sakto to mga paps sa linisan natin ng intake manifold. Halos 103k mileage na rin. Ayan, tingnan natin yung minor ni boss bago natin linisin, ano po, kung nasa normal lang. Okay, yan, baba ng minor ni boss, oh. Halos 6. Napakatipid sa gas na ito. Ayan mga paps, ano, pinakalas na natin yung pinaka intake manifold. Okay, yan mga idol, ito ang bakit natin nililinis to, para mas gumana uli yung takbo ng sasakyan natin, tsaka mas tinipid tayo sa fuel. Engine refresh, isa na rin po yan sa kung bakit natin nililinis to, para engine refresh natin yung ating makina. Mga idol, natanggal lang nga natin yung pinaka throttle, madumi na rin po, ano, yan. Kailangan na natin tanggalin yung nakapaikot na carbon. Okay. Yan, daming langis talaga, makikita naman natin. Sa tanggalan natin tong parts ng intake din natin, no? Okay, yan, tinatanggal natin. Okay, ito, tinanggal nga po natin yung pinaka intake manifold. Okay, yung mga paps, ano, bali nililinis nga natin yung pinaka combustion. Basta ingatan lang po natin yung dumi pumasok sa loob, ano, kailangan talagang palabas. Marami na ring ano mga idol, yung dumi-dumi, ano. Kailangan natin siyang tanggalin. Okay, ito nga, pupunasan lang po natin ng ano yan, laging palabas. Ay mga boss, gumagamit tayo ng degreaser, eh. Lang ninyo. Ano, gagano siya, eh. Oo. Ito yung spool valve natin, no? Katagalan talaga lulutong yung ating o-ring dyan, no? Tsaka ito, yan, malutong na rin po yan, kaya kailangan natin palitan. Yan mga idol, ano, yung pinaka o-ring natin, ang isa sa pinanggalingan ng leak na nagkalat nga, tsaka itong ating spool valve. Yan nga mga idol, pagka nandito nang galing yung ating leak ng langis, ano, sa side dito, ito yung ating cam truss o-ring. Ayan. Tapos yung nasa harap natin yung ating solenoid valve gasket. Yan. Ito. Bale, ito po yung ating solenoid gasket. Yan. Yan po papalitan natin, no? Sa katagalan talagang lumulutong na siya. Tapos ito yung ating cam truss o-ring. Ayan, yung maliit na yan. Tapos yun yan, nililinis yung idol ng ating okay, mga paps, oh, talagang ginamitan po natin siya ng degreaser, no? Para mas liminis.
Tapos yung gasket mga paps, no, hindi na po natin nilalagyan ng silicone. Yan, kailangan lang natin maibalik po ito, no. Hindi naman tayo, wala naman tayong pinapalitan dito. Kaya eto po, talagang sure natin na ibabalik natin yung mga gasket niya para walang singaw. Yan. Hindi natin kailangan po lagyan ng silicone gasket po yan, no. Depende lang kung damage na po yung ating gasket na yan, pwede naman natin lagyan siya. Mga paps, kinabit na nga natin yung intake manifold. Tapos sa sunod na lang papagawa ni boss ito, engine wash, para talagang malinis ang makina. Okay mga paps, ito na yung ating parts ngayon. Spool valve, tsaka ayan, isa cam truss o-ring. Yan, tinanggal na nga ni partner tsaka nilinisan na. Talagang may tindi. Off, yung throttle natin. Yan. Okay na boss, kinakabit na lang namin. Mga paps, ano, kinakabit na nga namin tong cam truss. Yan. Yan, bali mga paps, mayroon dalawang tornilyo sa kabila, ano, itong cam truss o-ring natin na to. Oh. Okay, ayan. Tapos natin tapos dito sa ating solenoid valve, ayan, wala na rin mga idol, no. Itatakbo na lang ni boss para kung sakali man may mag-leak, nakita natin kasi nilinisan na rin namin to. Ayan. Okay, maraming salamat.